blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Sir RDR, ideal po ba ang pag-loan to fuel your business? Meron po akong business dito sa Dubai. Running for 2 years na. And yung benta namin is continuously going good. Gusto ko lang kasi madoble yung production and sales. Uy, maganda na yan. Indicator na yan ha. Consider po ba siya as good debt? Or hintayin ko pa po lumaki yung kita ko bago ako mag-expand? Ayan. Kung yung negosyo po na trading business nyo po, no? So, kumikita naman siya na maganda for the longest time. Tapos maglo-loan kayo. Pag nag-loan po kayo, siguraduhin nyo lang ang expansion ninyo is gradual. Do not expand na sobrang aggressive kayo. Yung tipong gusto nyo doblehin or triplehin kagad yung production ninyo. Kung maglo-loan po kayo, kumbaga para mas mababa po ang risk ninyo. Diba? Kung maglo-loan kayo para lang madagdagan yung production ninyo, siguro increase of 20 to 30% better kaysa planuhin kagad natin na madoble. Kasi kailangan mong i-test muna eh. Baka mamaya, sumobrang taas nung production mo versus doon sa demand, doon sa produkto mo. So mahirap po yan. Minsan kasi better na mas konti kasi may inaabangan sila sa'yo, di ba? So kung mag-expand po kayo, gradual lang. 20 to 30% increase in production, pwede na po yan unti-unti. Tapos pag hindi pa rin kinaya, additional 20 to 30% ulit sa production, loan ka ulit. Pag hindi pa rin kinaya, additional 20 to 30% pa rin. Para at least mababa po yung risk, di ba? Kasi kung maglo-loan tayo ng malaki, tapos ibubuhos natin, sumobrang dami ng production mo, yung demand naman kumonte, mahihirapan ka mabayaran yung inutang mo. Yan po ang nagiging problema ho ng maraming negosyante. Yung marami sila laging presumption. Hindi po pwedeng laging presumption. Dapat yan detailed, aligned doon sa numbers. So kung ang indicator ng numero nagsasabi na talagang kahit mag-produce ka nito ng doble, triple, quadruple, hindi mauubos yung market mo. Kung yun ang indicator, and so be it, expand ka ng ganong kalaki. Pero it doesn't happen all the time, di ba? So usually ang increase mo lang talaga gradual lang. Gradual, unti-unti. Huwag nyo madaliin. Kasi yung iba sobrang aggressive nila, lahat talaga minamadali nila. So ang tendency, sabi nga nila, ang tumatakbo ng matulin, di ba, ay madalas nadadapa. Ganun po yung mangyayari sa negosyo ninyo. So hinay-hinay lang, relax. 'Di ba? Kalma ka lang. Gradual lang po ang scaling po natin ng business. Huwag po kayong sobrang aggressive. Sir, frozen meat shop ko, dami na nag-open at nagtayo ng malaking bodega dito sa area ko. Paano kaya maibabalik sales ko? Please, any advice? Frozen meat shop. I-brand nyo po. Suggestion ko, lagyan nyo po ng label. Tapos pagka may label na po kayo, pwede po kayo mag-initial marketing, no? Sa social media. Baka mamaya hindi pa natin na ipapakilala yung negosyo natin doon sa circle natin, di ba? Or kaya, hindi tayo mahilig mag-post about that, di ba? So yun. Pangalawa, lagyan nyo ng label yung mga products nyo po. Tapos, dahil branded siya, pwede natin siyang i-position as, a branded product. So, pwede natin siya ibenta as branded. Pwede siyang ibenta sa social media platform like Facebook and TikTok. Kasi abundant talaga ang sources niyan. So, pagalingan talaga sa marketing yan pagdating dyan. Diba? Para mabangon nyo ulit o maibalik nyo yung sales. Ngayon, sir, kung sasabihin nyo sa akin, hindi sir, meron na akong branding. Ano kayo pinakamagandang gawin? Gawa kayo na magagandang content or video. Pinaka-best talaga dyan sa panahon natin ngayon, guys. Kaya ako paulit-ulit lagi social media. Kasi nandyan ang tao eh. Diba? Karamihan ng tao nasa loob ng social media. Meron silang social media. Kaya para sa akin, best way pa rin i-market natin siya online. And offline naman, ang sikreto lang dyan is yung mga dati mong loyal customer. Kung meron kang contact details nila, kamustahin nyo po. Ito yung traditional way of marketing na nakalimutan na ng marami. Yung pagtatawag. Ayan. Baka nakalimutan yung kamustahin, yung mga dati yung mga suki, yung kumukuha ng bulk orders, yung naggaganito. Minsan kasi tayo, naiilang tayo o nahihiya tayo, di ba? Kapag i-approach natin sila, wag. Paalala nyo sa kanila na may value sila sa inyo, di ba? Tawagan nyo sila, kamustahin nyo, o baka naman mare, pare, or baka naman suki, pwede kang mag-drop by dito sa ating tindahan, meron tayong bagong ganito, may ganito tayo, kailangan mo ba ng ganito, di ba? Kaya importante po na lagi kayong may leads sa negosyo ninyo. Pagka magpo-position po kayo ng, for example, murang produkto, okay? Kapag ka mura ang product ninyo, ang mga usually text na ginagamit po dyan is mga makakapal na font, mga makakapal. Medyo round, medyo loud, yan. Yan yung sa mga medyo low-end na mga product. So, dapat malaki, basang-basa yung mga logo mo, yung mga ganyan. Yan po yan usually. Kapag ka mga luxury item naman, kung mapapansin nyo, ang ginagamit po nilang mga font dyan is yung mga classic na font like Arial, Helvetica, Times New Roman. Parang ganun yung tema niya sa mga luxury
luxury item. Tapos ang ginagamit po nila mga color, hindi masyadong loud. Kung luxury ang hanap, kung gagamit sila ng blue, medyo royal blue ng konti, hindi siya asul na asul. Kung gagamit sila ng brown, medyo beige ng konti. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Ganon. Pinag-aaralan po yan, may psychology po kasi yan. So isa pa, pag magtatayo kayo ng kainan, gumamit po kayo ng pula. Tingnan niyo Jollibee, Red Ribbon, Chowking, Kenny Rogers, Stark Shawarma, halos lahat yan may pula eh. May pula sa brand nila. Bakit? Ang pula po kasi, right? Ang pula po kasi nakakagutom. Wag po kayong gagamit na color blue. Ang blue po kasi is nakakawala ng appetite. Nakakawala po ng appetite. So, kaya po mostly nasa red, nasa orange, nandun ka sa matingkad dapat na color palette. Sir, ano po ba magandang pwesto sa business ng duplication ng susi ng kotse? Sa loob ng mall o sa labas? Sa loob po ng mall, syempre, especially sa panahon natin ngayon na medyo post-pandemic na po tayo, halos wala na yung, hindi na natin pinapansin yung pandemic. Actually, hindi nga natin alam, may mga bagong variant, bahala na, di ba? Pero sa totoo lang, maganda talaga magpwesto sa mall. Ang cons lang talaga ng mall is number one, napakalaki ng upa. Yung parang sa unang tingin, halos lahat ng benta mo, parang sa kanila lang ang mapupunta. Ngunit dadapwat subalit sa kabilang banda, okay? Ang pros niya naman is possible na kaya mahal ang upa niya. Marami talagang tao. And possible na marami talagang buyer dyan. And ito ang gusto kong maintindihan po ninyo. Ang gusto ko pong ma-realize ninyo is ang tao pupunta sa mall para gumastos. Yun ang intention nila. Kaya napakaganda ng market sa loob ng mall. Yun nga lang medyo mahal. Sa labas kasi hindi ko alam kung sino yung dadapo sa akin. May pera to, wala, gagastos ba to o hindi. Pero since key duplication naman po yan, it's a necessity, kailangan po yan. Make sure na lang po na aaralin po natin. For example, saan ba pumupunta ang mga nanay? Kasi si nanay, sila ang may mga dala ng susi. Ilapit nyo po sa palengke. Ilapit nyo po sa maybe sa mga talipapa. Mga ganyan. Ganyang pwesto. Makakagawa po kayo ng key duplication. Kasi usually ang may dala ng susi, dalawang tao. Nanay at tatay. Diba? Yan ang mga may dala ng susi ng bahay. Diba? So kung saan sila nagpupunta lagi, alamin ninyo, o yun, doon kayo maglagay ng key duplication. Maganda rin po ang key duplication sa labas. Yung Mr. Quickie, diba? Marami rin naman silang pwesto sa labas. Pero kumikita rin naman sila sa mall, di ba? So, para sa akin, it's subjective, depende sa sitwasyon. Pero kung hindi naman kaya ng budget po ninyo, I suggest magkaroon po kayo ng location study for your business para maipwesto nyo po siya ng tama sa labas ng mall. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series ng mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.